ang justice at ang justice system ay ganito nag-work, okay? You have to prove first na merong crime na nangyari. Okay? If you say that nagahasa ako, okay, na-rape ako, at bago ko ituro yung rapist ko, ang unang-unang titingnan dyan ng prosecutor is that, did the rape happen? So, kailangan ko magpa-medico legal, kailangan kong ipakita na may laceration sa aking kinembot. Okay? Meron akong mga pasapasa, dito ko ito nangyari sa akin, na dinedefend ko yung sarili ko, ganyan-ganyan. So, pupunta ako, at sasabihin ko, at plus yung testimony ko na na-rape ako, ganyan. I have to provide evidence that the crime happened. Okay? Ang gagawin nyo sa korte, okay, yung prosecutor, yun yung dinedetermine na, did the crime happen? Sa 30,000. Yung So, nangyari ba talaga ng event? Okay. Ngayon, pag sinabi ng prosecutor, oo, may rape nang nangyari, ganyan. Pag nag-trial kayo, ang tinatry nyo doon, sino yung accountable doon sa rape na nangyari sa akin? So ngayon, pagka nag-file ako, sinasabi ko doon, ang nang-rape sa akin si Rain. Okay, si Rain yung tinuturo ko siya. So ngayon, pag nag-trial kami, ang mga ebidensya ko na gagamitin ay magtuturo kay Rain para mapakulong ko siya. Okay? Ngayon, itong doon sa EJK na sinasabi nila, 30,000 namatay. You cannot even prove the dead body of the 30,000 people. Pagkatapos sasabihin nyo, merong 30,000 ng in-EJK, ini-imagine nyo lang yung crime. Walang crime. And andito si Yumi. Ano naman ang gusto mong ikwento dyan, Yumi? Kumusta yung kwento kasi tungkol doon sa Bataan? Ay, sa Central Luzon. Ito yung hindi siya maganda. Anyari? Ay, ayun nga yung, diba, nakita mo ba yung post ko? Sabi ko, bakit nalang ako lagi nalang ginaganito ang Bataan? Hindi ko nga nag-gets eh. Nakita ko yun eh. Pero, nakita mo, diba? Ayoko sana i-brag, kaya lang syempre kailangan maging aware tayo lahat eh. Nilamon kami ng organizer, ng advisor ng Pampanga. Totally wala kami sa program. Ay, ganon? Talaga? Oo, tas alam mo yun, may mga, yung kahit man lang, wag na lang sa akin, yung group effort talaga, wala. Puro Pampanga. Tas nagulat ako, puro mga... Pero marami nagpunta. Dami nagpunta. Oo. Girl, yung nasa Angeles, nahakot ko pa papunta sa San Fernando dahil akala nila nasa ko. Dahil alam nila nasa San Fernando ko. Tapos, nung nakita ko yung program kasi, nakita ko yung program, kaya lang syempre hindi ko kilala yung mga tao. So, speaker. Ngayon, ang rule number 1 kasi namin, solely talaga, birthday ni Tatay Digong, walang papasok na mga candidate. Tapos, second rule namin is, yung t-shirt man lang, black and green lang, without the picture of any candidate din. Pagdating namin doon, nagulat kami, ang mga speaker, kandidato. Okay. Naging napasukan na kami ng politika, gano'n. Tapos, ang nangyari, parang laging pinapasalamatan Pampanga. Kawawa naman yung mga nag-effort ng Bataan, Sambales, mga Aita na dumating. Alam mo yun? Yung dumating na IPs. So, sabi ko nga, parang sayang yung mga effort ng mga kasamahan ko. Talagang nag-warla ako. Alam mo naman tayo, di ba? Hindi natin kayang pigilan pag mali. Sa GC, sinabi ko, program pala ako ng Pampanga to, sana gumawa na lang kayo ng ganun para hindi na kami isinama. Kasi supposedly Central Luzon kinembot siya. Central Luzon. At, girl, lead convener ako. Ginawa sa akin, nagmi-meeting sila sa loob ng tent, walang tumatawag sa akin, hindi ako tinawag ng advisor. Hindi ko na sasabihin ko sino yung advisor. Ito yun, hindi, March 13 pa to, sorry. Hindi. Sa kahapon. Hindi, nung nung last pa yan. Kay JP, Sir Japes, SER, space. Ito, ang dami nga. Hindi yan. Hindi yan. 19 hours po. Sa yan, sa Angeles, iba yan, hindi yan. Baka sa La Union or sa SERJEYPS. Si Sir Japes, nandun na sa kanya lahat eh. James? SER, Sir Japes. Yung Japes niya, JEYPZ o S, ganun. JE. YPS. Yan. Ganyan. James. James? Teka lang, itatype ko sa comment section. Sir Japes. James, ano apelido niya? Yan lang ang niya. Ito lang yung kanyang Facebook account. Sir Japes. Sir Japes. Tapos, di ba, lead convener ako. Na, alam mo ba,
Ay, hindi naman, kilala mo naman ako, friend, hindi ako nagpapa-VIP, never ako nagpa-VIP, di ba? Pero yung with due respect naman na, ay, nandito si lead convener, ano bang masasabi mo? Wale! Talaga. Wala, ganun. Kaya sabi ko, yun yung problem kasi, election season kasi, kaya parang medyo no, parang, yun yung issue, like, ano yung... Ito yung ano, yung yan. Ito. Ayan, okay. Siya naman kasi si finance natin eh. Ano, nag-share? Ito? Hindi, Davao yan. Alam ko yun, ang dami eh. Madami din nung last natin. Pero, pagadian to yung umuulan. Oo, natuwa ako sa kanila eh. Madami siya palang repost. Oo, ang dami niya ni-repost. Asa ng Pampanga? Alam mo, tinanggal na rin yata niya, nabuisit na rin siya. Wala, no? Tinanggal na rin yata niya. Wala. Ito itong happy 80th birthday. Ayun na, nakita ko na. Ayun, ganun, Central Luzon. Yung Central Luzon, nakita mo, dear? Ayun, sa baba. Yan, sa baba. Yeah. Ito, ayan. Happy 80th. In fairness, ang dami nga rin, no? Ito yan yung sa Capitol? Oo, ayan yung sa Capitol. Madami talaga yan. Hindi umulan? Nung gabi. Umulan siya nung gabi na. Late na rin ako nakauwi. Pero super walkout talaga ako. Nag-walkout ako. Kasi nilaban na kami ng lahat. Tapos walang acknowledgement sa Bataan tsaka sa ibang lugar. Pampanga lang lagi. Ay, ganun. Malungkot naman. Uy, Pampanga, wag ganun. Hindi ko kasi, sabi ko magla-live ako kahapon, kaya lang kinontrol ko yung temper ko, sabi ko wag. Sabi ko may right time pa rin tayo para dyan. Oo. Pero hindi naman malawan yung tao, hindi mapagod. Acknowledge naman natin ang effort ng bawat isa. Si Placido kasi, kailangan niyang pumunta ng national. Ngayon, ang naiwan ako, tsaka tong grupo. Kaya lang, pagdating, alam mo yun, hindi ko kasi kilala yung mga tao. The first time ko sumali sa kanila. Tapos, nagulat na lang ako, galit daw ang advisor dahil wala daw nagmo-mobilize na Bataan. Parang sabi ko, ngayon lang sila nagpakita. Pero the whole 10 days na preparation, puro Bataan nga ang kumikilos. Anyway, ayoko na magsisihan. Nangyari na. At least, we learned from that, situation, diba? Saya pa natin nun, diba, nung nag-press con tayo. Kasi tumulong ako sa pag-promote yan, diba? Oo, nakita ko pinopost sa pag-promote yan. Oo. Yung sa press con. Thank you nga pala, Joey, for support. Oo. Ayun. Ano na lang, regroup and then let's bounce from this bigger and better. Ayan. Yes. Ayun, gusto kong ipaalam sa lahat na ayun nga, kasi Bataan ka ako, since sabi ko, di ba, usual naman sinasabi. Mag-organize ka sa Bataan. Ayan, puntahan kita doon. Let's do this. Bukas meron sila, I think bukas meron silang mag-election sila ngayon ng new members kasi may mga members din naman na OIC na ang daming reason, bakit wala? Tapos yung mga tao na andyan, ganun. So sabi ko lang, magkaroon ng election and then ako okay na ako sa advisor tapos pang national kasi tayo, friend. Kaya sabi ko, tutulong talaga ako sa Bataan. Pero mas maganda yung merong warm body na, alam mo yun, yung every now and then may nag-aasikaso. Oo. Sabi ni Miss Lintasha, Joey, paki-educate mo nga ako kasi may nakikipagtalo sa akin na ang yaman daw at daming pera ni FPRRD kasi yung likod ng bahay daw niya may mansyon at golf course. Sabi ko, ang bahay ay pamana ng parents. Ayan. Well, unang-una, kung kunwari may bahay at may mansyon, at Pangalan ba? Paano yan yung likod ko? May mansyon din, mayaman ako? Yes, Miss Laika. Kanya ba yung mansyon? Nasa likod ng bahay ang mansyon. Ang tanong, kanya ba yun? Di ba? Joey, totoo bang may mansyon? Di ba yung bahay ni PRD, ang likod nun, Davao, yung parang development ng Davao Township ba yun? Anong golf course? Parang subdivision, no, na Parang BGC ng Davao yung likod ng bahay niya eh. Ay, oo, diba? Oo. Hindi siya golf course. Siya, redevelopment. Ang may-ari nun is developer talaga. Hindi hindi ko nga alam kung anong developer. Kasi parang marami naman yata kasi talagang property yung maraming property mga Duterte. Kasi nga, syempre, ang dami nilang families dun eh. Diba, si PRRD, si Inday Sara, si Baste, si Pulong, ganun. Ang alam ko yung sinearch warrant nila is for the 8 properties ng mga Duterte. Parang kay Inday, kay Baste, kay Pulong, at kay PRRD. Ganun. Ayun. Pero sa akin naman kasi, parang show that it is excessive. Diba? Show that it is excessive. Parang hindi naman imposibleng magka-property yung mga ano ba ina-expect natin? Dirt poor? That they cannot even buy at their own house? Or at least multiple houses? Parang
So ano yun, lahat sila dapat nakadepende ng sa tatay? Yung mga anak ko lang karapatan umasenso? Oo, merong very lucrative na law firm si Attorney Man Scarpio. Si Hanilet? At saka very lucrative yung ano nila yung law firm nila eh. Di ba si Hanilet negosyante babae yan? Oo. Si Baste, ano pa lang siya, teenager pa lang siya, may mga negosyo na siya. Malaki siyang kumita. Ganun. Negosyante si Baste apparently. Yun yung side niya na hindi ko alam before ko siya na-meet. So apparently, marami pala siyang negosyo. Ganun. Saka ex ni Ellen Adarna, mga nasa alta sosyalidad na buhay sila. Di ba? Oo. Well, may mga kabarkada di ba sa mga businessmen din eh. Exactly. Yung mga batang businessmen din na very successful. Ganun. Hindi mapapansin ni Ellen Adarna yan kung putsi-putsi. Mga kababata. Anyway, yun. So parang feeling ko naman parang, excessive ba yun? Excessive ba yung magkaroon ka ng, feeling ko kasi hindi naman sila maluluho sa mga gamit. O baka siguro, ina-invest sila sa properties. Diba? Ayun. Ang nakakatawa, yung kunwari, si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo, diba? Nakita natin, nung teacher pa lang siya, sobrang simple niya. Pero ngayon, na congresswoman na siya, diba? Level up si auntie mo. Yun yung yun yung dapat. Saka lahat sila puro business, di ba? Yun nga lang si Miss Hanilet, si Madam Hanilet. Isa lang anak niya, pero sandamakmak ang negosyo. Ayun. True. Si Hanilet naman, mayaman naman talaga siya negosyante, di ba? True. Ayun. Anyway, ayan. Hello, Darwin Closa. Hello. Hello po. Good morning, Jan. Good afternoon dito sa amin. I'm from Virginia, US. Ay, hello po. Ayan. Kumusta po dyan? May ganap dyan? May gathering dito po ba sa dyan? New York, and tomorrow meron sa Washington. Ay, bongga din. Bongga yung mga celebration ng mga Pilipino sa New York, ha? Yeah, I was in New York like on March 27. Hindi ko inabot yung 28. So nagliwaliw ako, so hindi ko inabot. So Okay, kaya yeah. But anyway, meron kasi ako yung dati kong kaklase sa PhD. Meron silang post itong kay Raymond Narag. Pwede nyo rin siyang i-search itong kay Raymond Narag. So apparently nag-gain siya ng mga tag ito shares at saka tapos marami siyang mga shares na ngayon at saka mga likes. Ito nga apparently yung kanyang argument ay parang ang mga Duterte supporters daw ay parang tayo ay ito yung kay Raymond Narag, killing addicts based on poor evidence and flawed reasoning. Professor siya. Apparently yung kanyang is professor siya ng criminology and criminal justice from Southern Illinois University. Oo. So ang kanyang nag-gain siya ng traction among professionals. So meron siyang Venn diagram na based on poor evidence. At saka paano niya nalaman na nagsesentensya yung mga pulis? Yeah, actually, siya. Diba? Parang meron sa kanyang na lawyer I don't know kung si Attorney Levito Baligod. Kilala niyo 'yon? Nag-counter argument siya doon sa kasi ang ginamitan niya ng mga 'di ba alam mo naman 'tong mga pag mga nasa academia ay mahilig sa mga research. So ang sinasabi niya based on research daw ay mas violent daw yung alcoholic kaysa doon sa Not true. Hindi yan totoo. Yung mga nagsashabu, it is already Diyos ko po naman. Yeah, papatingnan niyo yan yung baka nagda-drugs din siya kaya niya nasabi. Baka sa experience niya mas violent siya pag nakainom kaysa pag naka-drugs. Ang counter argument sa kanya ni Attorney Baligod ay questionable daw yon yung kanyang research na pinagkuhanan binasa ni attorney. Hindi pantay ang respondents. Apparently mas marami ang alcoholic compared doon sa mga nag-a-addict. Tapos siya, ang ginamit niyang mga respondents ay hindi naman US hindi naman siya Philippine based na shabu. Ang kanyang mga studies ay galing abroad kasi yun nga abroad ang kanyang mga pinagbabasehan. So, sabi ko sa kanya, bulag-bulagan naman masyado yung na yan. Ha? Bulag-bulagan naman yung tawag dito yung I think gagamitin mo yung data sa US to fit the Philippine scene, Philippine Philippine situation. Oo. Yan, sir, anin ko yan, parang nung time pa ng term pa ni PRRD, parang lumabas na yan, yung ganyang narrative na may study na mas delikado yung alak sa droga. And then narinig ko na yung correct. Pinag-uusapan na natin yan before sa sa TikTok 'di ba? Mamilay ka. Ang sabi ko sa kanya,
Ay sige, magano ka kung halimbawa kasi ang ano is ang shabu talaga dito kasi sa US, totoo naman dito. Ang asawa ko nagwo-work sa nagwo-work siya sa sa medical 'di ba? Nasa hospital siya nagwo-work. Tapos nakikita niya talaga suicidal naman talaga ang mga ang mga addict dito. Suicidal sila. So kaya kailangan nilang Pero nire-rehab kasi sila. kailangan mo munang i-check ano yung uri ng drugs ang dinadrugs nila, okay? Sa Mm. Pilipinas, ang dinadrugs dito ng mga addictus benedictus ay shabs, okay? Mm. Ang shabs, ang ginagawa niya, tinutusta niya yung utak mo and it makes you do things that you would otherwise not do. Ngayon, ang addict sa shabu sa Pilipinas, praning. So that is why they are the ones involved in heinous crime. Nang re-rape ng lola, papatay. Pagkatapos, pag pumatay ang addict, hindi lang naman niya saksak na isang beses eh. Diba? Pag yung very heinous way, ganyan. Biruin mo yung addict mang re-rape, i-rape niya lola niya, sarili niyang lola. Di ba? Diba? Kita, Tapos, mag-relate ka na nga lang, lola pa. oo. Tapos yung Mag-rape mag-rape, ka tapos maganda. papalatan mo pa yung mukha. Yung mga ganyan. Diba? Kunwari, kung lasing yan, intoxicated yan. Diyos ko po, magka-problema pa yan sa erection eh. Diba? Yan ang sinasabi ko sa kanya. Sabi ko sa US, iba ang sa Europe, sa Western, iba ang ginagamit nilang drug. So, Oo. Tapos, ang problem sa US, ang mga drugs sa US, heroin, fentanyl. Coke. Fentanyl, malala yung fentanyl More nila on dun eh. coke sila eh. oo. Coke, ganon. May nagme-meth din. Mahinang nila lang daw kasi yung meth. Oo, pero ibig ko sabihin, hindi siya parehas ng Philippine situation. Yung Philippine situation, ang problem talaga shabs. Yun talaga yung, and even PRRD, yun talaga yung pinrioritize niya na uri ng drugs, yung shabs. Kasi yun yung ginagamit ng mga Purita Gutierrez dito sa Pilipinas, yung mga kabataan sa buhay, ganyan. Alam niyo ba, isa sa mga tama ng shabs is tamang sex. Kaya nga may maraming mga nakashabs na nang-re-rape. Kahit sino na lang nire-rape. Kasi nga, Yun ano yung nag-hallucinate, di ba? Ganun ba? hindi. Mataas yung sex drive mo pag nakashabs ka. Kaya nga may kaibigan ako nung addict siya. Isa sa mga sinisisi niya kung ba't siya naging addict yung asawa niya mismo. Kasi asawa niya hindi nag-addict pero binibigyan siya ng pang-addict pag magsisex sila. Oh, Kasi nag-enjoy yung asawa niya. Which is nakakalungkot yung ganun. Nakakalungkot kasi because of their fantasies, ganun. They have to do something para, alam mo yun, ma-align yung emotions at feelings nila sa libido nila. Anyway, ang tawag dito, ang tanong, eventually kasi, pag ako na rin kasi itatry natin sa ganun lang, para lang may goal lang na to be satisfied, paano kung ma-addict? Yun yung problem. Diba? Paano kung ma-addict? Ayun. Diba, Marami akong kakilala na hindi na sila nakikipag-sex kung hindi sila nakatira. Kasi para sa kanila parang walang thrill, wala. So, sa kanila, makikipag-sex lang sila, dapat nakatira sila. Otherwise, na lang. Parang correct. Ayun, tama, Mami Laika. Meron namang Viagra, bakit drugay pa? True. Diba? Yeah, I think so. Magre-risk mo pa. No. Sa kasi sa Viagra, correct me if I'm wrong, Viagra kasi is for the erectile dysfunction. Oo. Yung dun kasi sa drugay kasi, parang yung momentum. Yung libido. Oo, ganun. Yung libido ang Ayun. Ayun, tapos anyway, sabi ni Ama about the Pidran, recorded kayo. Bakla, naka-upload to, hindi mo na kailangang mag-record. O kasi putang ina mo ka. Bakit ang daming tanga pa din? Oo, no? Sino yung pangit na yan? Amabaw. Huwag ka nang magpakahirap. Upload. Record mo pa. Real time. Available naman to sa YouTube at sa Facebook. Ewan ko sa'yo. Diyos ko. Anyway, edi ayun na nga. So parang, ayoko nakikinig doon sa ganun eh. Yung talking about Philippine context, pagkatapos ang data mo nagamit. Diba? Unang-una, alam mo na yung premise ng war on drugs ni PRRD. Diba? Sa Pilipinas, ang daming mga crimes related to drugs. Like yung mga petty crimes, yung mga nakawan, yung mga ganyan-ganyan. And then it extends to, yun nga, yung patayan, yung, ang tawag dito, mga gang wars, ganyan-ganyan, yung protecting one's turf, MMA, mga ganon. It can also lead na dun sa yung crime mismo na done by the drug addict himself, yung nang-rape, 'di ba? Yung yung mga iba-iba pang mga kinembot, ganun. Ngayon kung kunwari yung fentanyl, pagka na-high ka sa fentanyl, what's the worst you can do to other people? Salot ka sa lipunan kung addict ka sa fentanyl. That's for sure. Kasi hindi ka makakilos eh. Hindi ka makakilos, pero yung mga fentanyl addict, anong itsura nila? Hindi sila hyper. Mukha silang zombie na naglalakad. 'Di ba? Yung mga fentanyl addict. Actually, sa New York, marami namang siraulo. Ayun. Marami mga siraulo na doon na sa New York. And in fact, nag-aano sila, they beg for their
para doon sa mga ano nila, pang drugs nila, like ganun. Mhm. Nanghihingi ng pera para lang maka-drugs. Ganyan sa New York. Pero anyway, so yun, ano lang, yung ganun lang, at saka yung, kasi yun ang kanyang Asa ba yung ano? Raymond Narag. R-A-M, Raymond Narag. Akala ko Nayag. Narag. oo. Okay, wait. Ito. Bakit head chef at Krusty Krab yung nakikita ko? PhD siya. Ito. Ayan, Associate Professor, Graduate Program Director at Southern Illinois. Siya. Oo. Ayan. Ever since I made a post critical to the drug war, these DDS supporters have been asking me, asan ang listahan ng mga patay? Where's the list of the dead? Well, good friend Chris Magno and his students painfully collected the names of those killed. They also collected their age, address, and date of death. Ayan, sige, tingnan natin, sir. Yung listahan na yan, umabot ba ng 30,000? Wala. Charot lang yung 30,000 na yun. Ayan, Philippine extrajudicial killing. Ayan. At least meron na nag-offer ng ano. Ayan, it is from this post. Nakita ko na siya. Aray, Ayan, naka-Power BI. Oo. Teka. Ayan. Ito. Siya si Professor Raymond Narag. Sabi niya, 1 hour ago, ever since I made the post critical to the drug war, DDS supporters have been asking me, asan ang listahan ng mga patay? Ayan. Then he mapped them out to show the gory deaths came from CMAPs. Ayan. So, let's see. Share this map instead. Okay. So, ang sabi niya, total killing 7,368. From ano ba to? Ano yung last year killing na yan? Ano yung Last last year year? killing. 2024? Oo. Anong covered period nito? 2016 to 2016, 2018, 2017, 2019. Ganun ba? O sige, tingnan natin. Caloocan. Caloocan. Asan yung patay? Asan ito? Asan yung names? Pag yun, walang pangalan, ha? Saka, ano ba yan? Date of death. Certified na talagang, oo. Pangalan daw certified at date of death. Sige, tingnan natin. Ito, Reyes Ernest, date May 1, 2019, Wednesday, Barangay San Agustin. Kailan siya namatay? May 1. Killed in police operation. Okay. Kung namatay siya sa police operation, Hindi si PRRD. Oh my God. Hindi makapira. Ang pangalan nito? Saka drug-related ba yan? Ernest Reyes, 2019. Kala gumawa lang kayo ng magandang graph. Parang Google ano ba to? Parang Looker Studio. Power BI nga yan, mami. Caloocan. Saan ka yung database nila na pinagamitan niya, yung reference data niyan? Ito, 2 nanlaban umano sa operasyon ng pulisya, ng pulisya. Teka, meron ako nakitang report. May 4, 2019. Ayan, 2 ang patay ng manlaban umano sa magkahiwalay na operasyon sa Caloocan at Bulacan itong Biyernes. Laban umano eh. Nanlaban umano. Kilala ang nabaril na si Ryan Carandang na nanlaban umano sa bypass operation sa Barangay Tungkong Mangga. Kasi isa. Ernest Reyes. Asan si Ernest Reyes? Nilapitan ako, tinutukan sa sinabi na hold up. Pambili ko po yun ng gamot ng nanay ko, sabi ni Shane. Dalawa patay ng laban umano sa magkahiwalay. Patay ang isang hininala hold-upper nang magpaputok umano ng masukol ng otoridad. Ayon kay hindi naman pinangalanan dito, wait. Teka lang ha. Sunod-sunod na putok. Matapos nito, ito na ang eksena. Nakahandusay na ang isang lalaki sa gilid ng kalsada sa Barangay 21 Caloocan maghahating gabi kanina. Sabi ng pulis, isa itong hold-upper na positibong kinilala ng kanyang nabiktima. Unang nagpaputok umano ang suspect ng mass call sa police follow-up operation. Tinutukan niya po ako ng baril. Hold up, Ayun na, nagkilita yung biktima eh! Ayun o! Teka, sorry.
Pero hindi, walang ano dun eh, walang pangalan dun na si Ernest yun eh. Although, malapit yung time of death. May 1 yung sabi dun sa, ano, May 1 yung sabi dun sa, May 1 yung sabi dito, ayan, May 1, 2019. Yung report kasi is May 4, 2019. Tapos Caloocan din. Ay, hindi, Novaliches pala to. Novaliches. Teka, sorry. Palitan natin yung ano, search. Novaliches. Ito na. Meron ng news. Ernest Reyes. Okay. Cops kill suspected gun runner in Quezon City. A suspected gun runner was killed by the police during the service of search warrant. May search warrant. Okay, so ibig sabihin, Operation. Legit. okay. Oo, meron na tong due process kasi syempre i-apply ang search warrant na yan eh. Ibig sabihin tinitiktikan na to si Ernest Reyes. Included in the drugs watch list of Barangay San Agustin. Police Reyes was about to be served his warrant at around 4:30. At around 4:30 p.m. when the shootout happened. The search warrant was the violation of comprehensive firearms. Putang ina, yun pala yung kasalanan eh. According to police, Reyes drew a caliber .38 revolver and shot patrolman Francis Suba, who was wearing a... Ayan pala, sir! So ano yan? So ano to? Paano naging extrajudicial killing to? May hawak rin ng baril yung Reyes Ernest na yan. Diyos ko po naman, Prof. Narad. Ano talaga ginawan nyo pa ng very, very complicated kinembot tong... Gumawa pa ng dashboard, pero yung reference, legit na, ano naman. Oo. Dinaan lang sa dashboard ng puto. Dinaan lang sa dashboard. Professor pa yun, ha? Inang yan, Oo. professor. Tapos ang nakalagay is, ano yan? Extrajudicial killings? Extrajudicial. Paano magiging extrajudicial yan? Merong search warrant o dumaan na sa korte. Pinaghahanap talaga siya ng pulis. Hindi yan extrajudicial. Alam mo, hindi ako nininiwala professor yun. Sorry. Diyos me, sinama niyo yan. Oh, wala na. Ano na tayo? Tawag dito, ano yung total? Wala na, una pa lang. Unang sample pa lang. 7,000 something na lang. -1 na to. Dapat hindi nakasali yan. Unang sampling mo pa lang ni. Mali, palpak na. Correct. O ito, Requera Paul Michael. At saka random natin ginagawa, no? Oo. Requera Paul Michael, March 3, 2017. Fairview. Baka hindi niya alam ano ibig sabihin ng extrajudicial. Nilagay niya lang lahat. Hindi, basically lang sinasabi niya is any killing. Ay, Oo. hindi dapat extrajudicial. Fairview, 2017. Paul Yan ang Michael pagkaka- Requera. Okay, ito. 4, ibinulagta sa magdamag. O balita to, yung nagbalita. Share this tab instead. O ayan. 4, ibinulagta sa magdamag. Timbuang ang 4 na katao sa magkahiwalay na insidente sa Quezon City sa loob ng magdamag. Base sa investigasyon, pinagasolinahan ni Requera ang kanyang motorsiklo sa Sabarte. Hating gabi naman, pinaputukan si Cristina Padwal ng barangay Dakong 4 naman, madaling araw pinagbabaril si Adalit ng mga hindi nakikilala. Hindi naman drug-related to. Wala naman sinabing drug-related to. Ng pagbabarilin ng riding in tandem. Oh. Ayan o si Requera, pinatay siya ng riding in tandem. Basically, Joey, ang ginagawa nila, tinatali nila lahat ng killings. Oo, lahat ng killing, okay, this is a dashboard of all the killings. O paano yung naging drug-related? Hulaan ko, si Professor Bading. Tama Diyos ba? me. Actually, kumukup-kup daw siya. Kumukup-kup daw siya ng mga ng mga addict. Ay, matagal na yan. Panahon pa na, kalagitnaan pa na ng Duterte, yung mainginimbak lang yan. Nakaano na nila sa kanila, nila TP. Ayan. Talaga nag-abala pa sila gumawa ng dashboard. Pero anyway, that's good, ano? So, ibig sabihin, doon sa dashboard nila, they can only present around 7,000 deaths. Okay, 2 of these deaths, yung isa may search warrant. So, hindi nyo pwedeng sabihin extrajudicial yun. May search warrant eh. Di ba? Pinaghahanap talaga siya ng mga pulis. Tapos, ang mga storya, nanlaban siya. Tapos, hinahanap siya specifically for that reason. Illegal firearms. So, ibig ko sabihin, parang, Bex, imposible magkaroon ng barilan. Doon nga siya hinahanap. Yung fact na meron siyang baril. Meron siyang illegal firearms. Pagkatapos, itong isa naman, pinatay ng riding in tandem, yung negosyante. I mean,
there's no in the report, there is no angle about drugs or whatsoever. I do not know, baka mamaya ayaw-away negosyo yan. I'm so sorry, Requera died. But, I mean, what's the proof that he died because of a drug operation or because of a drug-related incident? Basta may nabanggit na pulis at saka died, sabi ni Petots. Correct. Or utang. Tama, si Happy Fam. Akala ko ba pinag-uusapan natin dito, extrajudicial killing because of drugs? Hindi ko alam kung si Sas o si Latipi noon, pero may bading noon na professor na ganyan-ganyan din. Na parang inaano niya sa chinek, parang lahat mo pala ng krimen na nangyari nung mga panahon. Kahit hindi drug-related, gusto niyo palabas yung EJK. Ito, teka, check pa natin isa. Banggit Ricardo alias Jepoy sa Barangay San Agustin. Ako nga ako din na parang hindi ako pumasok dyan. Ha? Sorry. Ayun, teka lang ha. Pakita ko uli yung ano. Ayan, isa pa before natin iwanan to. Ayan, si Banggit Ricardo Jr. alias Jepoy. Ayan, okay. Check natin. Alias Jepoy. Barangay San Agustin. Sa Caloocan, okay. 2016, Caloocan. Ay, San Agustin. San Agustin. Ayan, Jepoy na lang. 2016 siya namatay? Ricardo. Ricardo Banggit Jr. alias Jepoy. Ayan, okay. Philippine Star. Ito na. Ito. Isa umanong drug pusher ang hindi pa umabot sa pagdiriwang ng bagong taon. Ang suspect ay kinilalang si Ricardo Banginor, binata ng Barangay 38 Bagong Landas San Agustin. By bust operation. Nakabili ng 1,000 na shabu. Gayunpaman, matapos ang transaksyon at arestuhin na ang operatiba, si Banggit ay biglang nagbunot ng baril at pinaputukan ang mga una pero nagmintis ito. Gumanti ng putok ang operatiba at nasugatan si Banggit sa itanak. Ayan o, nagkabanilang pala, dinala pa sa ospital. Anong gusto ni Prof. Naran? Hindi gaganti ng putok yung mga pulis? Diyos me! Ayan yun o, nilagay nila dito. Okay. So meron tayong 3 incident na pinakita dito na nandito sa dashboard nila. Fail na agad yung 3. The first one has a search warrant. I think the one who they are searching is the person itself eh. Hinahanap yung tao mismo eh. Okay? So ibig sabihin, dumaan na yun sa korte. Hinahanap na talaga yung tao na yun. Okay? Hinahanap na talaga yung tao na yun. So ngayon, nung hinanap na yung tao na yun, nagkaputukan. So namatay yung una. Itong pangalawa, pinatay ng riding in tandem. Okay? So ngayon, let's say sabihin na natin na nasa drug list yung negosyante. Nasa drug list yung negosyante. Kung nasa drug list siya at meron pumatay ng riding in tandem, hindi ba po pwede na baka mamaya yung supervisor niyang drug lord din yung tumegi sa kanya or whatever. Diba? Tapos pangatlo, itong si naman sir, dinala pa sa ospital. Binaril niya yung pulis, nagmintis. Pagkatapos, nung siya yung binaril, napuruhan siya, dinala siya sa ospital. Diyos ko, recycled. Grabe no, na-revive sila dito sa bobong administration na to. Na-debunk na to before eh. Oo, debunk na yan noon. Yan mismo. Ayun, sabi ni Amabo sa mga nakikinig at mga nanonood, wag kayo basta-basta maniniwala sa mga to. This is a very simple tactics. Ito na naman si Tanga. Ikaw nga, naghahanap ka ng recording kang tanga, nire-record mo pa kami. Ano simple tactics? Ewan ko sa'yo, Amabaw. Bobo, di ba?
Kung di ba naman bobo, wag kayong makikinig pero siya nire-record niya tayo. Takang puta. Oo. Kaya nga siguro, kaya nga siguro hindi sila nagsasampa ng kaso dito sa atin eh. Wala silang maisampang kaso. Kasi alam nilang pag ginagamit lang nila pang propaganda lang eh. Hindi ko maban yung account niya. Yung tinatry kong Si i-ban. Amabaw? Oo, hindi ko siya maban. Sa ata siya, Facebook siya eh. Oo, sa Facebook. But supposedly dapat kaya kong i-ban dito sa sa StreamYard eh. Ayun, nandito si Dare to Ask. Hi Joey, kaya numbers are bloated kasi based on the definition of EJK that was changed and authored by Leila de Lima ng papasok na ang Duterte administration. Cayetano already said this, DFA pa siya. True. Kasi sa totoo lang, yung definition naman nila ng EJK, malabo pa sa sabaw ng pusit eh. Oo, they suddenly changed. Oo. Kasi ang sinasabi nila, state-sponsored killing. State-sponsored killing. Like for example, how are you going to determine that yung riding in tandem na pumatay doon kay Requera is state-sponsored? Riding in tandem yung pumatay. Ibig sabihin, you still have to prove first na kinomission ng government yung riding in tandem para ipatayin si Requera. Do you have any proof to that effect? Diba? Wala naman. I've never heard any conversation na meron silang ganon. Ayun. Naalala ko si Senator Cayetano. Meron siyang comparative analysis noon eh ng number of killings nung time ni Pinoy at saka time ng the same period. Mas marami ang kay Pinoy. Yun, search warrant EJK, riding in tandem EJK, nanlaban EJK. Ano ang hindi EJK? Diyos ko. Anyway, ayan na. So, sige, iwanan na natin tong si Raymond na. Pero ang nagmamatter kasi ngayon sa ICC is yung 43 ba? 43 na case lang ng... No. What matters to them is yung... Kasi ang binibintang nga is that what they wanted to prove at yun yung ina-argue nito nila Conti, ganyan, na yung merong 30,000 na namatay. And the 43 supposedly is a statistical representation of how the 30,000 deaths were done. Ganon. So ngayon, ang problem kasi dito, ito actually, gusto nga rin itong pag-usapan talaga eh. Kasi di ba sinasabi ko sa inyo even before, ang justice at ang justice system ay ganito nag-work, okay? You have to prove first na merong crime na nangyari. Okay? If you say that nagahasa ako, okay, na-rape ako, at bago ko ituro yung rapist ko, ang unang-unang titingnan dyan ng prosecutor is that, did the rape happen? So, kailangan ko magpa-medico legal, kailangan kong ipakita na may laceration sa aking kinembot. Okay? Meron akong mga pasapasa, dito ko ito nangyari sa akin, dinedefend ko yung sarili ko, ganyan-ganyan. So, pupunta ako, at sasabihin ko, at plus yung testimony ko na na-rape ako, ganyan. I have to provide evidence that the crime happened. Okay? Ang gagawin nyo sa korte, okay, yung prosecutor, yun yung dinedetermine na, did the crime happen? Sa 30,000. So, nangyari ba talaga ng krimen? Okay. Ngayon, pag sinabi ng prosecutor, oo, may rape nang nangyari, ganyan. Pag nag-trial kayo, ang tinatry nyo doon, sino yung accountable doon sa rape na nangyari sa akin? So ngayon, pagka nag-file ako, sinasabi ko doon, ang nang-rape sa akin si Rain. Okay, si Rain yung tinuturo ko siya. So ngayon, pag nag-trial kami, ang mga ebidensya ko na gagamitin ay magtuturo kay Rain para mapakulong ko siya. Okay? Ngayon, itong doon sa EJK na sinasabi nila, 30,000 namatay. You cannot even prove the dead body of the 30,000 people. Pagkatapos sasabihin nyo, merong 30,000 na in-EJK, ini-imagine nyo lang yung crime. Walang crime. Diba? Walang krimen. So ngayon, sasabihin mo, hindi yung 30,000, pagka na-prove namin yung 40, pag na-prove nyo yung 43 deaths, na-prove nyo yung 43 deaths. Are those deaths imputable to PRRD? Then that is something that you have to do that you have to prove in the trial. Pero yung 30,000, hindi nyo na-prove na merong namatay na 30,000, tapos ibibintang nyo sa tao. Diba? Hindi nyo pa nga na-prove na merong kung meron kayong dapat patunayan na namatay yung 43,000, and that's it, 43 individuals. If you are able to prove na merong namatay na 43 individuals, di very good kayo. Ngayon, ang next step niyo yung 43,000, yun ba yung si PRRD ba yung pumatay doon? Hindi. Diba? Si PRRD ba, diba, ang bintang lang nila doon is co-conspirator. Diyos ko. Kaya nga sabi, di ba ni BP, parang this is the first time na nakakatawa na lang talaga na nagkaroon ng ganitong case na bumase sila sa hearsay, sa kwento.
Ayun. So anyway, so ngayon parang nag-iiba. Sa totoo lang, tama si Inday Sara, stupid kayo. Stupid kayo if what you are trying to do is to use the 43 as statistical sampling of the 30,000. Bago ka mag-statistical sampling, dapat may 30,000 ka muna. True. Eh wala ka nga maipresenta na 30,000 eh. O eto nga si Nara, kaga 7,000 lang yung numbers niya eh. 'Di ba? Exactly. Ayun, sa mga nag-aaral ng statistics and probability, is it possible? Sabi ni Ringson Renzo. Ay, at saka ano, ang tawag dito, walang crime by statistical sampling. Sige, Ayun. Joey.